Hello friends and fellow 22s. Are you looking to level up your career with quality global education right here in the Philippines? As the country's premier engineering and technological school, Mapua University offers graduate programs that help professionals advance their career. But it doesn't just stop with engineering and technology. Mapua's E.T. Yuchenko School of Business and School of Health Sciences, in collaboration with Arizona State University, offers Filipino professionals a global graduate education in business and health sciences and provides accessible education with an ASU-enhanced curriculum focused on real-world application and mentorship from industry leaders, empowering them for local and global success. Eager to join? Mapua's online enrollment for academic year 2024 to 2025 for graduate students is ongoing. Applicants must visit mapua.edu.ph or send a direct message to Mapua's Facebook page at Mapua Univ to talk to an admissions representative. I think most people naman aren't naman, it's not a choice between kung anong dapat, anong tama o mali. Madalas feeling ko it's kung tama ba or may gagawin ako eh. May gagawin ba ako o hindi? Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. The Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up, To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Show powered by Anima Podcasts. Hay, salamat ang kasama natin ngayon. After how many years at after marami nang nag-message sa akin ng mga natutuhan nila sa last na episode natin with him. Nandito na siya ngayon ulit sa Linya HQ. First time sa Linya Studio na bago na ang setup natin. Ang founder at saka ang punong abala ng AHA Learning Center na partner organization ng Linya at malapit na kaibigan, Mr. Jayton Zulueta. Boom! Hello. Ang laki ng asenso. Dati sa kwarto mo lang ata. Tapos ngayon may studio and whatnot. Hanep. Hanep. May video pala. May video na, Jayton. Sinabi ko sa iyo eh. Pero kumusta, Jayton? Kumain ka na ba? Oo naman. Happy to be here at big fan of the podcast and the community na tumutulong sa amin ng laking tulong sa AHA Learning Center. Kaya ayun, welcome back, Jayton. Na-miss ko rin yung usap natin sa pod. For sure, yung mga listeners natin na nag-notes pa nung huli nating episode. Maglabas ulit kayo ng notebook nyo ngayon siguro, no? Pero mas chill lang tayo ngayon. Pero, so Jayton, kumusta? Ano nangyari? Well, si AHA Learning Center kasi, non-profit siya. Na actually, 15th year anniversary namin ngayon. Wow, congratulations AHA. Happy 15th birthday. At 20 years na ako sa ganitong klaseng trabaho kasi 5 years of volunteer work and 15 years as a NGO and foundation. Wow. So, yun. Marami tayong nagawa over the last, siguro mga 5 years. Si AHA kasi, yung goal niya is to really help the grades 4 to 6 children, grades 4 to actually high school, who have trouble reading, may problema sa social-emotional learning, sa mga pag-manage ng emotions nila. And kadalasan, we put up these community learning and leadership centers na meron silang tutoring, may social-emotional learning, at meron rin silang parent and teacher training. And then ngayon, nagkagulo, since we last spoke, na, well, hindi naman nagkagulo. Naging maganda na nakapag, yung ginagawa namin sa centers namin, sa shoutout pala sa San Miguel Foundation na aming partner doon, ay sa Tondo, sa Cubao, sa Smoky Mountain at Makati. Ang ngayon, all over the Philippines po, we have teacher training in at least, I think, 7 different cities where we work with the best public school teachers helping the kids who need us the most. So yung mga batang mga grade 7, hindi mo na magbasa,
yung mga batang grade 5, everywhere from, well, ngayon meron na sa Zamboanga, Sibugay, sa Batangas, sa Cebu. So, marami nangyari at malaking parte yung linya-linya sa pag-grow ng aming foundation. So, nandito lang ako talaga para magpasalamat. Wow. Yung t-shirt ko at yung funds na nabigay ng community ay ginamit throughout the pandemic. And hanggang ngayon, we're still reaping all of the help. Wow, Jayton, ako super proud friend and partner ang linya-linya ng AHA Learning Center, and masaya na nagsimula lang sa isang kwentuhan sa isang pizza place sa Makati itong partnership namin ni Jayton, and compelled talaga akong kausapin si Jayton kasi alam kong may kwento siya, no? And yung kwento ng AHA talagang tumatak din sa akin bilang yung tutok nyo rin yung mga batang kahit papaano parang parang nakakalimutan, hindi masyadong napapansin. Kasi yung extremes siguro ng yung pinaka magagaling tinutulungan, yung mga pinaka nasa ilalim din tinutulungan. Pero minsan meron mga nasa gitna na nahuhuli lang ng konti, na napapabayaan. So, natuwa lang ako na over the years, simula nung nag-partner tayo sa AHA, ang dami nangyari sa linya-linya over the past years. Oo. Pero, wow, kasabayan natin ang AHA na napakarami ring nangyari sa inyo. And, nakita ko rin, na witness ko ng community, ng mga listeners siguro na sumusubaybay din naman sa nangyayari sa inyo bilang nag-guest kita dito, na-feature natin ang AHA, napapakinggan nyo rin si Teacher Sabsong Kiko na nakukwento rin namin ng AHA. Kami yung gusto magpasalamat, kasi hinayaan nyo rin kaming magawa yung makakaya namin bilang isang content page, nagpapatawa sa mga tao. Pero napatunayan din natin na yung listeners natin, yung community ng linya-linya, hindi lang naman gustong magpatawa o hindi lang gustong maging masaya on their own, pero masaya rin na makapagpasaya ng iba. And pwede rin tumulong in a fun way, So, yan yung nagagawa namin. Pero ako naman, nandito rin ako para magpasalamat sa AHA, 15 years of doing this, and specifically you rin, Jayton, leading the pack, na hindi madali yung naging journey. Hindi madali hanggang ngayon, pero nagtutuloy. And siguro magandang moment din ito to look back din sa ginagawa mo. I'm sure every day you just do what you do. Diba? Parang gigising ka na marami kang kailangang tapusin, marami kang kailangang attenda na meetings. Pero sana maging isang malaking hinga sa iyo tong episode natin. At every time bumibisita ka sa linya-linya, sana maging isang hinga siya sa iyo na maramdaman mo rin yung mga ginagawa mo at makatingin ka ng konti sa likod sa mga over the years na mga nagagawa ng organization nyo, ng AHA sa foundation. And ayun, ito rin ay isang pasasalamat ko at ni Jayton sa linya-linya community, sa listeners na over the past years nagpa-fundraising kami, 'di ba? So itong suot ni Jayton ngayon, yan yung una nating ni-release, yung Tayo ang Pagbabago ang ating hinihintay. Pero nitong December, nagkaroon kami ng mini parang fundraiser sa mga listeners. Kaya napondohan natin yung yung isang t-shirt. Ay, Nadine pa nga. So ito yung isa pang t-shirt na yung Matutong Mangarap Muli. Hindi siya available sa labas. Pero parang nakaproduce tayo para sa mga teachers, sa mga estudyante. So, gusto ko rin magpasalamat sa mga listeners natin na nag-ambag para dito. And open pa tayo for for ambag. Just message us. We can send you the code. Kasi 4,000 kami. Kaya medyo marami sila, guys. Medyo marami sila, guys. So, sa unang medyo pa 100 lang tayo, guys. So, medyo, guys, marami na ingit na mga bata, so please. Kumbaga hinati-hati ng buong pamilya. Oo nga. Palit-palit si nanay at si anak. So,
And hindi masamang mangarap na makaabot tayo ng 4,000 shirts. So, please message us, no? Pero, yun, Jayton, ako, yan. Pero bukod, ito, sa mga nangyayari over the years, parang napansin ko rin niya, yung AHA, parang nag-evolve din siya, no? You had to adjust based din sa mga napapansin yung needs ng mga tao. So, paano mo parang being the leader, yung leader of the pack, parang may set ka na ito yung tatry naming gawin. Ito yung tatry naming itulong. Pero along the way, you'll come across more problems na iba dun sa initial na problem na tinatry mong ayusin. How do you parang deal with that? Parang ikaw ba yung parang hindi, ito yung kasing kailangan naming tutukan. Itatabi ko muna yung iba, or parang ito mahalagang ayusin din to, ayusin ko din to. Well, over the years kasi I think yung unang siguro for the first 10 years parang iniisip mo kasi yung sarili mo bilang problem solver. Mm-hmm. So yung bigat ng mission, dala-dala mo, yung pag-strategize, napakaklaro at that point. And siguro at that time, I was getting also some sort of recognition sa namin, sa sector namin, that ikaw ay isang NGO leader that is doing this amazing thing. But over the years, yung pinaka North Star namin ay yung growth at yung progress na mga tinutulungan namin. So it became less about being perfect, more about the progress. Progress, not perfection. It became less about figuring out the right solution, but understanding the problem. It became less about even talking in air-conditioned rooms kung saan maraming magagaling nagde-debate, and more about, sige, ano yung first step sa itong barangay hall na to that everybody is willing to take. At yung naging klaro sa akin ay hindi ako mag-isa. Ang dami kong magagaling na staff. I think dati nung nag-usap tayo, parang 8 lang kami. Ngayon nasa 40 na kami. At yung 40 na yon, they're young, they're hungry. Sila AJ, Joella, Julius, Princess, Hillary, Elise, they're all with me. And they're all these young people who are leading almost their own organizations in a sense kasi napakalawak ng scope. At merong ganong side, yung org side, pero grabe kasi yung leaps na ginagawa ng mga magulang, mga teacher at mga estudyante. So, nung nag-reorient kami na parang isip namin, okay, hindi naman may ginagawa kaming mabuti, pero para yung pagbabagong mangyari, yung pinaka magaling dito ay yung bata na after 4 years na hindi marunong magbasa, suddenly sasabihin niya, this is the day na matututo na ako. Mm-hmm. Yung nanay na biglang babalik sa school at mag-graduate after isang parent session namin, babalik sa ALS, 45 years old. Yung 55-year-old lola namin na nakapasa sa isang call center agent, siya yung top sa application process. At yung karamihan ng mga bata na buon na buwan sa paghihirap, na sinabi nila na, okay, hindi lang ako mahirap, ako rin ay nangangarap, hindi lang ako taga Tondo, taga Basilan, taga Zamboanga, malaki yung mundo ko. At pinipili nila yun. At kami ay, actually talagang we just create the environment na makapili sila. Magaling na tong mga to. Yung rason kung ba't magaling sila hindi dahil sa amin. Wow. Ang ganda nung sila yung pumipili. Sila yung pumipili. It means, ang ganda kasi na kaya gusto ko rin talaga yung ginagawa nyo kasi klarong-klaro yung trust nyo sa kakayahan ng mga nakakasalamuhan nyo, no? Ng mga bata, ng mga nanay, ng mga nakasama ng AHA. Hindi siya parang kami yung may alam, ituturo namin sa inyo. Manood lang kayo, makinig lang kayo. Nakala namin dati ganun. Kasi ganun yung mga simula diba? Mm-hmm.
Yeah. Pero ngayon yung pagsabi mo na sila mismo yung pumipili, sila mismo, parang kayo nga yung nakaka-witness nung kakayahan nila eh. And most of the time, kailangan lang nila ng mga tao siguro magsasabi sa kanila na nagtitiwala kami sa'yo. Kaya mo. 'Di ba? And yun na parang sigurong key yung yung parang coming from within. Oo. Kasi minsan nakakalimutan natin kung gumawa tayo ng mabuti, yung pagtanggap ng kabutihan, mas lalo na kapag paulit-ulit na sinabi sa'yo ng buhay na parang hanggang dito ka lang, yung pagtanggap ng kabutihan ng pagkakataon, hindi na kami yung nagpapagalaw ng mga paa niyan. Hindi naman kami yung nagpapagalaw ng mga kamay nila. Sila na yun. And it's really a choice. Na honestly kami, yung tapang at lakas na loob, parang 1/100th lang. Kasi we just set the stage. Sila yung they're the ones who shine under the bright lights. Kaya kaya masaya akong sumasama sa mga events ng AHA. Kasi iba yung energy na nararamdaman ko sa kanila. Parang ramdam ko nga na mas kumpiyansa sila sa sarili nila minsan kaysa sa akin. Parang gusto ko magkaroon ng ganitong parang tiwala sa sarili, kumpiyansa. Ang gaan ng pakiramdam ng mga tao. Kaya ang loose nila na masaya sila. Di ba may mga routines kayo, may mga cheer kayo. Tapos very involved sila. Ang gaan ng katawan nila. Hindi yung typical na na-imagine siguro ng mga tao na pag pumunta sa isang charity event na parang yung papakita mo pinakawawa. Pipila yung mga tao, tapos nakayuko, hindi parang ramdam ko yung empowerment na nangyayari sa kanila na ako yung natututo ako yung nahahawa dun sa pakiramdam na yun. And ang sarap lang isipin kaya parang every time na pumupunta rin ako sa event ng AHA, ginaganahan ako at saka na nare-renew yung tiwala ko rin sa atin as a people. Kasi everyday we're bombarded with all these news about how horrible we are as a people. Nire-remind tayo lagi kung gaano ka sama yung mga ugali natin. Maraming mga nangiisa sa bawat isa. And ang nakakabuhay ng puso pag pumupunta ng events ninyo kasi it's a reminder na may ganito. Hindi sinasabi na hindi sinasabing wala nang nangyayaring hindi maganda sa iba. Pero magandang makita to na posible siyang ganito. And sa mga communities na pinaka apektado. So nakapunta na ako syempre sa Cubao, and yung last ay sa Tondo, sa Smoky Mountain. And again, pag binanggit mo yung mga salitang Tondo di ba? May isip agad ng mga tao ay ganito, ganyan, Pero ito ay wala lang. Ang parang nakaka-inspire, At siguro marami kaming ganito. I guess at a certain point, hindi bago yung mga taong katulad namin. Siguro bago yung tapang na to na mag all out at i-grow talaga to, kasi yung mga taong katulad namin, yung mga community learning center, di na usually 1 or 2 centers lang kaya. At honestly, it's less about yung kagalingan ng mga leader at ng communities. It speaks more towards how incredibly cynical yung kultura natin as a people is, na hindi tayo, when we see something that's happening in a barangay that's so small, katulad ng sa amin for years, yung laging sinasabi sa amin, paano to maging sustainable, paano ba to mag-grow, ito lang gagawin mo, laki ng problema.
So for the longest time, it was very discouraging, to be honest. At hindi ko mapangarap nga na umabot kami ng at least 1,000 kids. Hindi ko mapangarap that we're in all these hundreds of schools, or that, other people na kahit na wala ako will be doing this under different banners with different companies. And you forget how the group of people who are everywhere are not the people naman talaga that will work with you. Pag ilalagay mo lahat ng mga tao sa buhay ko na nagsabi sa akin, di maaring mangyari to. Mapupuno tayo ng, siguro isang conference room. Marami-rami yun. Pero yung mga taong tumaya sa amin at sa kanilang sarili, medyo stadium na yun or basketball court. Iba eh. At minsan, nakakalimutan natin na hindi yung tao na magsasabi sa'yo, tuloy mo yan. Hindi dapat yung tao na may pera. Yung mga tao na nangangailangan. Kasi hindi nyo matutuloy yung pagbabago kung hindi nila natin kasama at kinikilala. Wow. Gusto kong i-discuss yung sabi mo, marami magsasabi masyadong malaki yung problema. No? And kapag dun ka siguro magsisimula na masyadong malaki yung problema, parang masastuck ka na dun, no? Parang naisip kong ginagawa ng AHA, and correct me if I'm wrong, pero parang intindi ko ay, alam mo, no, na maraming nangyayaring hindi maganda, maraming kailangang ayusin, maraming mga kababayan natin kailangan maturuan, ganyan. And ang hirap magsimula din sa pinakamalaki, sa pinakamalayo. And kapag malayo kasi, ang hirap mong maramdaman, ang hirap mag-connect. And parang kapag mag-iisip ka lang ng solusyon from afar, ma-overthink ka, ang dami mong isiping ways on how to deal with it, tas ma-overwhelm ka to the point na feeling mo wala ka nang magagawa. Pero, ang ginawa mo, pumunta ka doon, kinausap mo sila, sila mismo yung nakisalamuha ka sa kanila, and just trying to solve problems parang one day at a time. And parang yun sabi mo kanina kasi, yung North Star nyo ay progress, not perfection. Kasi kapag lagi kang tumutok dun sa matatapos ba tong problema na to, masosolve ba talaga yung problema, as opposed to just taking it step by step and unti-unti siyang ma-resolve, mas doable siya. And mas less overwhelming. And then over the years nagmo-multiply yung mga taong gano'n na rin ang ginagawa. Oo. Hanggang sa parang eto na, parang tama ba Jayto, ng pagkakaintindi ko? Yung ginawa mo parang instead of planning it, 'di ba, na ganito natin titirahin yung buong problema na to, ay ni-resolve mo lang siya pa isa-isa. Pero nag-snowball siya to a movement na nakikita ng mga tao rin na ginagawa mo siya. And then mas marami nang tumutulong sa yung i-resolve yung mga problems na to. Siguro yung problema, when we frame it as a problem-solving intervention or organization, then it becomes very difficult kasi parang talagang uupuan ka ng problem Para siyang malaking dadaganan ka. Dadaganan ka talaga na parang hindi mo talaga kaya to. At yung nangyayari is kami, dahil sa funding, dahil nga sa mga taong mas matalino sa akin, definitely, na alam na to, na aral na nila, sasabihin na lang yung where we will land is less about what we need to do
Ika nga ni Father Ferrios, diba? Huwag tanungin kung mahirap. Tanungin kung kailangan, diba? We won't ask that question. We will start asking, what can we do? And when you start asking, what can we do? It's a good question, but that quickly morphs into, sino na lang ba ang pwede nating matulungan? Dito, nangyayari sa education, may malaking issue. 90% cannot read a simple paragraph. Yung solusyon, and this is not the NGO, it's the funding. The funder comes in, all the smart people convene in the room and say, if you're grade 4, grade 5, grade 6, parang imposible nang mahabol. Hindi ka na namin matutulungan. So, anong gagawin? Let's stop the problem from even happening. So, punta naman tayo sa grade 3, grade 2, grade 1 na nangangailangan rin naman ng tulong. But there are too many people who are at grade 3, grade 2, grade 1. And as far as I know, we're one of the few and the largest stake with the grade 4, grade 5, grade 6. Na, because they're so left behind, statistically, impossible na makahabol. At yun yung naging problema natin. We look at the statistics, at the probability and what we can do, and we base our hopes and dreams on that. Pero pag pumunta ka sa kahit anong AHA Learning Center or kahit anong NGO, you know that there are people in these numbers who also naman want to get better. Madalas tayo nga yung wala doon at humingi sila ng tulong at pagkakataon. And ako, parang hindi naman siya Jayton, either or no. Dapat pareho, Dapat sabay. pareho. Yun yung pinaglalaban namin, dapat sabay. Kasi hindi mo sinasabing mali yun Yung pagpaplano, yung taking policies, at the bigger picture, taking a look at the bigger picture, policies. Kailangan yun. Kailangan talaga. Pero yun na nga. Kaya compelled talaga rin akong sa ginagawa nyo Kasi yun nga hindi naman tumitigil yung buhay ng mga tao sa likod ng numbers na yun Tuloy sila na naiiwan So sino ngayon ang tututok muna sa kanila, 'di ba? So wow. Kaya I think yun na yung parang naging thrust ng AHA. No, tama na parang itong mga left behind niya ay alalay sa kanila. And at naging problema rin ng left behind kasi, kung left behind sila dahil sa mahirap na lugar, yung madalas nangyayari nagko-compound yung problem. So, in theory, kung meron kang 2 million or kahit 100 million, yung iniisip ng mga tao, and the funder told me this, Jayton, there are just so many, everyone is drowning. Save the people who you can save. And you have a limited lifeboat. It will take more resources para ma-save mo ang mga left behind talaga. Which is true. Kasi yung nangyari rin sa amin, minsan hindi lang grades Kailangan mo pakialaman yung sa family. At dahil limited yung resources namin, minsan may sunog na ganito, minsan may na-rape. At hindi namin masolusyonan lahat yan. Pero sinasabi ko sa mga teammates ko, hindi mo naman goal masolusyonan lahat. Pero at the very least, kung hindi mo na magawa ang kailangan nila, pwede ka naman at the very least makinig, be with them in certain ways. At yung nangyari nga sa center, naging referral center siya At minsan, yung referral matagal. Yung police, yung mental health, ganyan, matagal. At hindi talaga namin alam kung paano. Pero yung stand lang, na kahit hindi ko alam kung paano at hindi ako yung kailangan mong tao para masolusyonan, nandito ako para sa'yo. I think means so much. And doon ako proud na ang laki-laki na although malit pa rin kami ng org, ang laki ng growth namin from where we started, parang nasa lang to nasa sala lang ng tita ko
Tas ngayon may mga building na, may mga kung ano-ano na, may mga flights na. Dati ako parang, makaka-fly ba kami sa ibang probinsya? Tas ngayon, ikaw na yung humihindi. Diba? I mean, it's grown. But what hasn't changed is the fact, para kanino, hasn't changed. So honestly, minsan, niisip namin, pag kami nag-uusap, mas maayos at madali na maging hybrid eh. Na parang, sige, di ba madalas yun yung idea, na kapag tumulong muna tayo din sa mga taong, kung saan yung funding, punta tayo sa kung saan yung funding, para makaipon ng funding, makatulong naman dito sa kabila kung nangangailangan. Pero nakiisip ko kasi, yung pagkatao ng center, kung yung center, yung learning center ay isang tao, at parang sinabi mo sa anak mo or sa tao minamahal mo, na parang hinati mo yung puso mo. Feeling ko lang kasi you will be less loving eh. So I've been very, very clear, kahit sa mga board meeting natin, si Ali board member natin, na talagang labanan natin to. Mas lalo na ngayon na maraming taong ayaw tumaya para sa mga batang mas matanda at nahihirapan. Tinry kong Jayton sulat parang nangyayari, parang alam mong may problema, no? May makikita kang problema. Tapos gagawin mo yung kaya mong gawin para katulong, no, na mag-resolve yung problem na yun. Pero meron pagtanggap na hindi mo kayang i-resolve lahat. And minsan, yung tao na nangangailangan ng tulong na yun, hindi naman niya talaga kailangang maging ikaw yung eksperto doon. Hindi ikaw yung, parang, di ba, kunyari, may kaibigan kang heartbroken na nahirapan siya. Hindi niya alam gagawin niya. Hindi naman tatawag ka ng ng love guru para pumunta sa kanya, 'di ba? Hindi niya kailangan ng sino bang eksperto dito sa pagmamahal. Liga, kailangan kita. Pero nandun ka bilang kaibigan dahil alam mong kailangan niya ng tulong. The fact pa lang na may taong nakinig sa kanya at pinaramdam sa kanya na nandyan siya, ay ang laki na nung impact. So parang ganun din siguro sa mga ibang tao na kailangan ng someone. It's very confusing then honestly for sa research level kasi yung sa research sasabihin ng kaya na sa mga reports, PISA, CPLM a couple of years ago, parang sasabihin ng mga bata, gusto ko yung school. Kaya lang pag tinanong, I love school, I love my teachers, but do you feel like may tumutulong sa iyo sa studies? Hindi. But I love school and love my teachers. Do I feel supported? Yes, ganyan. But do I feel like my parents understand? No. Parang ganun, may mga contradictions At feeling ko dahil nga pag pina-survey ko lahat ng mga listeners at yung mga kamag-anak ninyo, meron kasi tayong ugali bilang mga Pinoy na yung parang yung meme ng aso na may nasusunog na nang umiti ka na lang at make the best out of it. At feeling ko hindi lang yan sa mga nahihirapan pero pati na rin sa mga tumutulong minsan na okay, ito nga yung sitwasyon, let's just be happy with what we can do. Pero for us to create the change, you kind of have to believe in spite of all of the evidence na may pagbabago na kailangan mangyari. At siguro, yan yung pinakamahirap. Hindi ako nahihirapan masyado sa community Nahihirapan ako sa mga tumutulong din. Kasi nakita ko na masyadong the people who should be the most hopeful about things are cynical because of the way the system is so broken. And siguro nakailang attempts na sila to try. And, our leaders, the system has disappointed us. The statistics don't move. And I think this is a generational issue na hanggat mamatay ako, ganito pa rin siguro yung problema. But the way hope and faith moves is not a result-oriented thing. It's a daily choice for me
to believe that whatever little thing I'm doing, meron siyang value. And that's very hard when everyone is saying, let's go for what's bigger, better, and more impactful. Doon ako worried, honestly. Kasi habang tumatanda ako, kumukonti yung mga grassroots organizations, kumukonti yung mga, dumadami yung mga usapang medyo cynical, yung mga pinakabata na youth leaders are leaving the country because of a president or a vice president or a senator or a mayor. When you feel like the country is led by leaders, when in fact the country is a part of a people who, for me, in every place I go, are hopeful and worth fighting for. So dun kami nagkaka-disconnect minsan. Who are we talking about? What are we talking about when we say our country is hopeless? Because I have so many students and teachers who are proving every day that we are a country that is full of hope. It's just a matter of time. For the most part, baka most of the listeners share these sentiments. And maybe it's because you're talking to the wrong people. We're talking amongst ourselves. But where I'm coming from, in Zamboanga, Sibugay, where they're making their own paper, where they're student leaders running their own dorms. They're running dorms because sa layo ng school, kailangan mo matulog sa school. And they're going to school in spite of it. Diba? Hindi ko alam, nakikita ko eh. Hindi ko nakita yung pagbabago aking hinihintay. Pero nakikita ko na yung ako nagbabago at sila binabago ako. Kaya araw-araw tuloy pa rin. Are you looking to level up your career with quality global education right here in the Philippines? Founded in 1925 by the first registered architect in the Philippines, Don Tomas Mapua, Mapua University is a 100-year-old institution and is the country's premier engineering and technological school, which offers graduate programs that help professionals advance their career. Its cutting-edge and industry-aligned curriculum allows students to gain valuable knowledge and acquire expertise in various fields of study. But it doesn't just stop with engineering and technology. Mapua's E.T. Yuchenko School of Business and School of Health Sciences, in collaboration with Arizona State University, ranked number 1 in innovation for 9 consecutive years, offers Filipino professionals a global graduate education in business and health sciences. This program provides accessible education with an ASU-enhanced curriculum focused on real-world application and mentorship from industry leaders, empowering them for local and global success. Eager to join? Mapua's online enrollment for academic year 2024 to 2025 for graduate students is ongoing. Applicants may visit mapua.edu.ph to know more about the process or send a direct message to Mapua's Facebook page at Mapua Univ to talk to an admissions representative. Whew, my God. Oh my God. Whew. Sorry, magulo ba? Pwede mo i-edit, diba? Sana nakikinig kayo. Kasi nahirapan akong encapsulate yung sinabi ni Jayton na every sentence ay malaman. And wow. Ito yung Jayton. Sabi mo, yung paggawa ng tama, yung pagtulong, hindi lang siya dapat naka-anchor sa resulta eh. Na hindi lang yun yung dahilan kung bakit mo siya ginagawa or dapat gawin. Tama ba? Na sabi mo, it's a conscious choice yung pagpili na magpatuloy at gumawa ng tama at tumulong. At kasi nga tama parang kapag nag-focus ka dun sa may nagigibang resulta, o na satisfied na ba tayo sa results, madi-dishearten ka yun ang hindi sustainable. Kapag yung change na hinahanap natin ay gusto mo lang na manggaling sa mga tinutulungan mo. Gets ba? Pero parang, kaya
ang ganda talaga ng tayo ang pagbabagong ating hinihintay na linya ng AHA Kasi, baka tayo talaga yung kailangan magbago Oo. Tayo yung kailangan magbago na the way we, yung why natin sa pagtulong sa mga tao. At saka why natin kunyari sa hope for a better country. Gets ba? Parang, sinasabi rin ni Jayton, kinonect niya dun sa we are hopeless because yung leaders that we wanted to win ay natalo. O, 'di ba? Parang, and yung mga leaders na gusto nating gumawa ng solutions na to ay hindi nila ginagawa yung work nila. Thus, wala nang pag-asa. Paano yun? Paano ganun? 'Di ba na syempre gusto natin na gumagana yung mga sistema, gumagana yung may resulta tayong nakikita at nararamdaman, pero again hindi lang siya yun. Tama ba, Jayton? Parang kung ikaw rin mismo nagre-resign ka na yun yan, sabi mo kanina yung mga tinatry tumulong ay sila mismo yung helpless. Hala, patay na, di ba? You're trying to help, but you're helpless. You're trying to give hope, pero you're hopeless. Yun, ganun ang... And I've been there, I've been there. Alam mo, minsan kahit nag-usap kami ni Nadine, yung isang taga-linya-linya kanina, nauuwi mo ba? At minsan, syempre, ang gulo na nangyari sa day mo, inuuwi mo, yung asawa mo lang gusto naman ng suporta. Minsan di mo mabigay kasi And that compounds over time. And there is really a cost kasi to making the mental gymnastics in your mind na maging hopeful. Hindi ko siya dinidiscount. Pero I feel like it's a muscle na kailangan natin palakasin. Araw-araw, unti-unti. At ako, malakas lang ako dahil sa araw-araw I get to do this. So for me, there's a very selfish reason na I want to be this person. Na gusto ko maging taong tumutulong. Gusto ko maging tao na hopeful. Gusto ko maging tao na naniniwala pa rin sa Pilipinas. At alam ko para mangyari yon ay hindi ko magagawa pag nasa Facebook ako or nasa Instagram or sa Twitter. Alam ko na nangyayari yon at lumalakas yung muscles na yun kapag I'm in interaction or in community. Kaya minsan kapag medyo naano kami, kahit nung isang araw, nagsa-strat plan kami, parang isip namin, kaya walang tong strat plan na to kasi hindi pa kami nag-community listening. So nung bumaba kami sa community at na-validate at yung iba nasabi na parang hindi naman ito yung kailangan namin at the moment. Gusto namin maging leaders, yung mga nanays. Yung nanays pala gusto lang matutong mag-usap ng mas maayos, maging support system sa nangyayari sa bahay. There is a thing in your brain wherein you kind of have to let go and realize that it isn't about you. And the more you realize that it's about the work and the people, then nagiging mas malakas yung muscle na walang resistance as much. But there are days na may resistance na syempre naiirita ka rin. And that's normal, but because I get to go to that gym every day, diba? No matter if I want to or not. That's why this is not a job that I have to do. It's something I get to do. Na something I want and I'm so lucky to do. I've been trying to get to this job for 20 years. And finally, I can afford to and do this well and with many people. So ako, I guess, because of that journey,
I'm even on the worst days, I'm mindful of the fact that, my God, I get to do this. And how lucky am I to do this well with so many. Oh, wow. Nagigets ko na, Jayton, kung bakit umabot ka ng 20 years dito. Nagigets ko na kung ba't 15 years na yung AHA. Kasi nasa very core mo yung doing good, being hopeful for others, being hopeful for the country. Ang ganda ng ano eh. And, oh wow, swerte, kung sino ka man nakikinig ngayon, ang swerte mo. No? Sa tatlong na, tao. ang swerte ng mga nakikinig sa atin ngayon. Ang swerte ko na marinig ito from Jayton. Kasi, kapag, ang ganda ng perspective na pag tinignan mo na yun niya eh, it's, kung ano man ang ginagawa mo, parang hindi siya, it's not something that you need to do, but you are parang Lucky and privileged. Swerte ka na nagagawa mo siya. Laging nandun yung ano mo eh, yung longing mo to do it and do it and do it and do more, no? Dahil swerte ko naman, ang tagal ko nang gusto to, ngayon na nandito na ako, anong gagawin ko, anong magagawa ko. Tsaka alam ko, to be honest, alam ko mas madali para sa akin kasi nasa Ateneo ko, so hindi kami sobrang hirap. So maraming tao na hindi nila magawa to dahil kahit isang oras, kasi ang dami nilang ginagawa, kailangan na magtrabaho ng sobra-sobra, kailangan ng 3 job. So sila, yung mga taong ganun na kapag nag-volunteer sa amin, grabe yung saya ko kasi alam ko, para sa kanila, talaga para gawin to, on top of lahat ng problema mo, ginagawa mo to, at masayang masaya ka. At tayo naman, minsan, yung mga kapwa kong from, professionals, ganun, tayo yung kinakaban tumaya kasi gusto natin, pag taya natin, siguradong may mapupuntan to. At siguradong di masasayang ang oras ko. At siguradong ito ay nation building. Siguradong itong ginagawa mo talaga bang gumagana. Pero pag sa mahirap na community, kailangan mo ng tulong, may oras ako, mapagkakatiwalaan kita, go ako eh. Ano na nangyari sa bansa natin kung yung mga tao nga walang, they don't believe that they can trust hope and change, diba? Wow. And yung sinabi mo, Jayton, about yung being hopeful and doing good, na para siyang muscle na kailangan mo siyang i-exercise, no? Kailangan mong regular na pumunta sa gym ng ng kabutihan. 'Di ba? Parang no? Siguro may mga nagsasabi, 'di ba? Parang yung paggawa ng mali ay sanayan lang din yan. It goes the same with doing good. Na kung may mga taong nasasanay lang na gumawa ng mga bagay na hindi maganda, parang yung paggawa rin ng mabuti, kailangan mo rin siyang constantly gawin para magina siyang natural sa'yo. No? Oh. I think most people naman aren't naman, it's not a choice between kung anong tama o mali. Madalas feeling ko it's kung tama ba or may gagawin ako eh. May gagawin ba ako o hindi. At naniniwala naman ako na karamihan ng mga tao mabuti, pero dahil hindi nila alam kung paano magsimula at hindi nasanayan, that muscle is very weak. Then you don't realize that muscle is inside of you all along. Hindi mo alam na nandun sa loob mo yung kakayanan, gumawa ng pagbabago, maging mas mabait. Kaya pag nakita ko sa outreach programs, kahit alam mo, karamihan ng mga tao, formative experience nila, yung pumunta sa isang high school thing at nung time na yun nakita
ang mga mahirap tumulong. Formative experience na yan. Pero dahil tinawag natin siyang outreach at frame natin siya na ito, after na to nandito na yung lesson, okay ka na. Ganun. Yung mga tao, feeling nila, okay, tapos na ako sa lesson na yan. Not realizing that if most of the country is poor, then it isn't a lesson. It's an invitation to join the rest of the country in commiserating with suffering, being part and being empathetic. Because in all of my interactions, you are almost always the best person when you do those volunteer things. And thus, don't you owe it to yourself and to your life to be that person more often? Because at a certain point, yung tao na tumutulong, nag-tutor, nag-empake, parang pumupunta na rin yan sa tao kung sino ka eh. That 1 hour becomes slowly a day. And even when you're not in the community, you bring that home. So I would say honestly, ang dami kong mali, hindi ako I'm not the best person, honestly. There's things I have to learn and figure out. Pero I am always at my best when I'm at AHA Learning Center because of, that energy na... Yeah. Yeah. Ako, yung tumatak sa akin yung Jayton, sinasabi mo nga na sa mga schools, at guilty tayo dyan, na mga exclusive schools na nag-immersion na. After ng immersion na yun, bit-bit na yung kwento na yun. Pumunta kami ng parang fisher folk area, farmers, ganyan. Okay, pero yun niya after nun, nakatago na sa pocket after yung experience. Parang yung pagtulong din siguro at yung pakikisalamuha sa mga tao. So, the rest of the Filipino people na majority are having a hard time. Parang hindi siya dapat parang past tense lang, na tumulong ako. Kailangan siyang maging present, na tumutulong, and hindi lang present progressive. Present progressive. Dito ko ba narinig yun, yung sa may isang philosopher na in-interview, yung tao nangyayari? Nangyayari lagi? I think baka kay Sir Eddie Boy Calasanz or yes. baka kay Sir Ice Pasco. Si Calasanz. Nangyayari. So kung ang tao nangyayari. Ang tao ay nangyayari at yung nangyayari ka, yung karamihan ng buhay mo ay nangyayari ka bilang isang mamayan ng isang Pilipinas na napakapangit at puno ng kapangitan at kabalastugan. Ano mangyayari sa'yo? Mas madali kapag wala kang ginawa, yung maging realidad mo talaga ay ganun. Pero you actively have to seek out the good, not only in doing volunteer work, but even in people. You actively have to seek it out. And I think yun yung tinuturo sa amin sa school, na parang yung maganda at mabuti, hinahanap-hanap pala dapat yun. Wow. Dami ko ng notes. Pero wow, to actively seek the good and yung maganda at mabuti, dapat hinahanap-hanap. Parang nasanay tayo kasi Jayton na minsan addicted to bad things yung mga tao Nasa social media ka Kaya yung mga nasa balita, maraming mga hindi magagandang nangyayari. Tapos yun yung entertainment ng ibang mga tao. And napaka na lang, from time to time ay may magagawa kang mabuti and good ka na for 2 months. Which is okay. Pero I think you have to be mindful of if it's every 2 months or once a year, you kind of have to strengthen the diet of it. So paunti-unti Good start. Good start. Pero, 'di ba? And then find people that will challenge you, have those tough decisions. Yeah. May mga maraming decision na parang magbibigay ba ako sa labas na naglilimos? Hindi pwede dahil part yan ng isang sindikato. At parang nisip ko minsan,
yung mindset na yun, nadadala na tuloy sa lahat. Or parang ayoko tumulong kasi binoto niya yung presidente na ayaw ko. And all of these are becoming very good and accepted reasons na I feel like pwede nating sabihin yan kung tayo-tayo lang. Sabihin nga natin yan sa Tondo. Anong tingin mo yung nararamdaman? Hindi natin nare-realize na yung mga paniniwala natin tungkol sa pagtulong sa mga may hirap. Pag tayo-tayo lang, makes sense. Let's be fearful and mindful. But when we actually think of these as people, na naririnig rin tayo, how do you think this affects them? How do you think this affects the rest of the country? When they know that this is how we think of them and why we're not helping and why they should not be trusted. When we haven't proven ourselves trustworthy first. At nagtataka tayo kung bakit may disconnect tayo sa mga tao. Nagtataka tayo kung bakit ang daming sumusuporta sa mga hindi natin gusto. Oh, kasi nasa kabilang mundo tayo. At ako, madali lang sa akin maging kabilang mundo. I need to actively seek out understanding. I have to actively seek out good. May isang pangyari recently na isang buong pamilya I was discouraging one girl to speak out kasi masisira yung pamilya, no? Napag-usapan natin kanina. Yung naging disheartening sa akin ay hindi yung pamilya kasi syempre kung yung tatay inabusan niya yung iba yun. Pero yung community around the family na wag na natin guluhin. Wag na natin gawin ito. Alam ko may tama at mali, pero meron ding kailangan natin pag-isipan. At alam mo sa child protection, at hindi ako expert dyan, ako ay nagre-refer lang. Sa child protection, laging for the better of the kid yung pinag-uusapan. So minsan, putting him in jail is not the case. But the problem with our culture, because you do not hope that the right thing will happen, inuunahan na natin. Then we do not give victims a choice. We do not give school children a choice. And I believe all we're doing with everything we're doing at AHA is trying to figure out that every person should have the power to choose what's best for them and what kind of person they'll become. Yung babae na yon, dahil sa gusto niyang i-report yung tatay niya, halos 5 taon yan na matibay siya. Pero over time, dahil walang sumusuporta, dahil tinuro ng mundo niya na yung tama sa puso mo, hindi naman yan yung totoong practice ng tama o mali sa totoong mundo. At kailangan mong isipin kung ano yung role mo sa mundo. Kailangan mong i-accept, itanggap na minsan, it's not right or wrong. It's about, ano ba yung ikakasama ng kalatan. If we are not protective of what's right and wrong, it becomes so much more complicated. Pero at the end of the day, we take out all the debates and think, ano ba yung tama at totoo? At ano yung mahirap pero kailangan? And for us, honestly, we struggle with that. Pero I'm very proud of all of my team and community sa AHA. Kasi more often than not, we choose the right thing. Boom. My God. Whew. Mahirap pero kailangan, no? Mahirap pero kailangan, no? Doon tayo sa mga mahirap pero kailangan. Maganda naman na sinasabi mo, Jeto, na minsan, you understand din yung mga taong nahihirapan. Nahihirapan din piliin minsan yung tama. Dahil parte sila ng isang malaking pamilya, community, or church, bansa.
bansa. Bansa. Ayaw mo magpagulo eh. At mahirap na kasi yung buhay. Ba't pa natin guguloyin? So, ako, pag may lumalabas na isang bata na gustong mag-aral at hindi ilang years na nag-aaral or may isang batang babae na gustong mag-testify at humingi ng tulong, lagi kong iniisip na hindi madaling desisyon para sa kanya yun eh. At kailangan mo i-honor na most likely pang ilang tao na yung tinanungan niya at karamihan ng mga tao na yun, madalas sinabi wag mo nang ituloy. So again, it becomes a privilege na pumunta sa inyo. At kung hindi mo alam kung anong gagawin, at the very least, sabihin mo sa kanya na kaya at kakayanin. At the very least, maghanap ka sa phone mo, sino ba yung pwede kong tawagan? Minsan nakakachamba sa ganun eh. Pero takot tayo gumawa ng tama at kailangan minsan. Kasi feeling natin, kapag binuksan natin yung puso natin sa iba, may responsibilidad tayo na kung ano man hiningi nila, ibibigay natin at ayaw natin humindi. Pero karamihan ng mga kausap ko, karamihan ng mga humingi ng tulong sa akin, hinihindihan ko. Kasi minsan hindi talaga kaya eh. Pero at the very least, alam nila na I will try. And I'm here for you. Yun sana yung itatanong ko, Jayton eh. Parang syempre, sa listeners natin, no, ang dami natin makikitang problema sa paligid, sa mundo. Maraming mga may problema, maraming nangailangan ng tulong. Pero may sarili ka ring mga iniisip, may mga sarili kang problema, 'di ba? So parang yun nga itatanong ko sana if paano nila rin magigauge na masama ba na tumuloy ako sa paglalakad ko nang hindi ko muna attendan yung problema ng iba dahil I have my own problems. Mabigat yung dalahin ko. Paano ako tutulong kung hindi ko rin matulungan yung sarili ko? Pero parang nasasagot mo na siya with at the very least. And siguro iba yung naglakad ka ng yung mentality mo ay wala akong pakialam sa mga taon to. Magkaiba yun sa naglakad ka ng minsan tumigil ka. Tama. Minsan tumigil ka. Minsan subukan mo. Minsan bigyan mo ng oras. Minsan pakinggan mo. Dahil baka minsan may magawa ka. Di mo alam eh. And yung baka minsan na may magawa ka na yun, ay may malaking epekto. And imagine na lang kung mas maraming mga tao na titigil kahit minsan. Magsimula sa minsan. Tama. Magsimula sa isang beses, magsimula sa minsan, at eventually, mapapractice mong dalasan. Kasi nakikita mo na yung ginagawa mo naman na yun, na pag-try din to resolve problems of other people, ay may nare-resolbang bagay na apektado ka dahil kabilang ka sa isang mas malaking community. 'Di ba? Parang tama. Kaya binabalikan ko, Jayton, to hindi tayo nandito para sabihin kung alam natin kung gaano kalaki yung mga problemang kailangang i-resolve. Malaki, marami, mabigat, malalim. Pero siguro yung natututuhan ko from you and hopefully yung listeners din ay hindi natin hinihinging ma-resolve agad yung mga yon. Hindi natin hinihinging meron isa sa ating may susi kung paano mare-resolve yun agad-agad. Pero by just trying, having the mentality, changing your mindset sa mga bagay na to, na yun nga, sabi mo natin kanina, yung tao ay tao. Tao ay nangyayari. Katulad mo, hindi sila balita, hindi sila social media post. 'Di ba? Changing that mindset, trying, practicing, and eventually being more active in doing good, helping, being hopeful, meron siyang mabubuong pagbabago within yourself. And when you start with yourself, magagawa mo siya sa iba.
And ang gusto ko nga idagdag, Jayton, dun sa kanina kong sinasabi ay na ginagawa ng AHA ay napapakita nyo siya sa ibang tao na may ginagawa kayo, na tumutulong kayo. And dahil nakikita ng ibang tao yon, nai-influence nyo kami to do good also. And nakikipagtulungan din kayo. You're open to other people, other groups to help you out. Doon siya nagiging masaya at doon siya lumalaki, doon siya umiikot, doon siya tumatakbo. Kaya over the years, ito na, yung dating simpleng gawa lang na isang mabuting gawa, naging isang mas malaking community na siya ng mga taong gumagawa ng mabuti. At parang hindi mo alam kasi kung kailan ka tatawagan. Hindi mo alam at kung ikaw ay buong buhay mo, inisip mo wala kang kapangyarihan, baguhin ang kahit anong bagay. Pag nagkaroon ng pagkakataon sa harapan mo, hindi ka Kasi hindi mo na pag-isipan at mas nasanay ka magsabi na hindi ko problema to kaysa sa paminsan-minsan may tinataya ka. And wow, yun yung ini-invest natin din sa mga tao. Ang ganda lang din niyang isipin na para siyang magiging virtuous cycle na yung pagtataya mo minsan na yun, mayroon ka ring tinanim dun sa tao na yun na yung tao na yun na may impact sa kanya yung minsan na nagawa mo ay posible rin siyang maging seed para or meat siya para sa susunod na meron ding taong una nga sabi mo parang nakakapagtanim tayo dun sa kumpiyansa ng tao na yun, no? Na dahil tumaya ka sa kanya or meron kang tulong na ginawa sa kanya, matutulungan mo siya mismo ay may napaplant na seed sa kanya na ma-develop, posibleng ma-develop niya yung sarili niya. And potentially, siya naman yung makakatulong sa iba. Potentially, yeah. Diba? Kaya parang ang gandang, ang point, isa sa mga main takeaway ko talaga, Jayton, yung simulan mo sa'yo, simulan mo sa simple, simulan mo sa maliit, para hindi ka lamunin ng isang malaki. And by doing that, unti-unti rin siyang lumalaki. Alam mo, si Nieves Confessor, kasama natin sa AHA rin, who's so many accolades already, such a great career. Pag sinasabi ko dati sa kanya, ang lit lang to, kasi bahay lang to bahay lang siya yung center dati. 3-bedroom apartment. Tas, ito lang kasing ginagawa ko. Laging ganun. Pero sinasabi niya, ano yung maliit dito? Maliit siya sa size, pero hindi ba sa lahat ng tinutulungan mo, malaking bagay ito? So, minsan, yung paminsan-minsan na feeling natin unti-unti, every time magpakita ka, kahit 10% ka, parang ngayon, 10% ako, pero binigay mo yung 100% mo, yung balik ng tao, hindi naman niya alam na yun yung paisa-isa mo 100 yung tanggap niya. At sa akin, hindi natin pinahalagan yun. Kung, diba, kung mag-rally tayo, kung tayo, kung makinig lang tayo sa mga taong gumagawa ng mga malalaki or malilit na bagay, or kahit yung usapan lang sa pamilya natin pag may nagsabi na may nagreklamo, banatan na natin, may mga taong tumutulong. Hindi natin alam rin kasi sa iba't ibang paraan. Minsan nga hindi sa paggawa directly Minsan parang you're planting seeds also when you talk, the way you talk, the way you think with your friends and family. Kasi hindi mo alam na baka yung hopefulness at pagbabago at kagandahan loob na nakita mo sa ibang mga bagay, kailangan rin maninig ng iba. Hindi mo alam. So even when you're not actively helping out, but you're actively thinking and feeling the good in the Filipino,
you already are creating change. Boom! Mic drop. Jayton Zulueta. Oh my God. Ayoko nang diinan pa yon kasi madiin na yung sinabi ni Jayton na yun na yun, sa atin manggaling. Kasi yung ano rin naman the bad side of us are coming from us. We talk about it a lot. Yun yung pulutan sa mga inuman. Yan ang ulam sa mga table. Kung gaano ka saklap mabuhay dito, gaano ka samang At yung ending dun, masama yung pakiramdam natin. masama pakiramdam natin. Hindi ka ganado. Hindi ka ganado. Gusto mo na umalis dito. Oo. 'Di ba? Gigets ko na masarap din minsan mag-rant. Masarap maglabas ng sama ng loob. Hindi ito para lokohin yung mga sarili natin na walang nangyayaring na hindi ito para lokohin yung mga sarili natin na puro magaganda ang nangyayari. No? Hindi nga eh. Oh. Pero tulungan din naman natin yung mga sarili natin, yung mga kapwa natin, yung Pilipinas, na deserve din namang marinig yung mga totoong nangyayaring mabubuti. And yun yung problema parang ganado ngang magsabi ng mga hindi magaganda yung maraming tao. Sana yung mga gumagawa ng mabubuti ay ganado ring ikwento yung mabubuti nilang nagagawa. Parang ito, podcast, t-shirt. I mean, diba, it's hindi naman kailangan sumabak lahat. Pero kailangan magbago ang lahat sa pag-iisip, pakiramdam, at pananalita. Kasi, si Patricia Evangelista na pakinggan ko, diba? Words matter. And what we say about the people we're trying to help, how the problems we're facing, our hopelessness about the country, nangyayari tayo And that changes us for the worse. Mabuhay ka, Jayton Zulueta. Mabuhay ang AHA Learning Center sa lahat ng mga magigiting na teachers, volunteers, syempre yung mga nanay at mga estudyante ng AHA, sa ating board, no? Shoutout sa ating board members na nagme-mentor din kay Jayton at sa buong foundation at nagiging gabay din sa kung paano magpapatuloy. And Jayton, nakakatuwa din kasi yung napag-usapan natin kanina na yung mga mas nakakatanda sa atin, marami silang experience, marami na silang solutions na tinatry, pero yung pagtitiwala nila sa'yo at sa mga mas bata ay di ba? Yun din Nakakainganyo na they impart yung mga experience nila, their knowledge, pero they also listen, they also trust with yung ginagawa mo and ginagawa ng mga mas bata. And sana ganun, And tayo namang next generation na medyo tumatawid na rin sa pagiging matanda, Yun din sana yung matutuhan natin na maraming ibang paraan, maraming mga bagong paraan, maraming iba't ibang paraan din ng pagiging mabuti, pagiging hopeful, na parehas ng mga salita yun iba-ibang paraan lang ng ginagawa. Nag-iiba lang din ng generation at ng panahon, pero it's the same thing. And ayun, sa listeners natin na hinahanap-hanap si Jayton, hinahanap-hanap ang AHA, nakakatuwa kasi marami naging volunteer na rin ng AHA, naka-work na yung AHA. Salamat sa inyo, and sana patuloy pa rin kayong sumubaybay sa mga ginagawa ng AHA Learning Center. Maraming ways to help, and kahit pa hindi AHA, maraming ways to be with the community, to help in community building. Pero Jayton, siguro ito na rin yung time to sa mga nakinig, siyempre ang dami rin nilang nakuha from this conversation. Ang tanong nila, paano ba kami makakatulong? Well, pwede naman mag-volunteer sa center. Reach out to our page, AHA Learning Center, sa Facebook, AHA Learn, sa Instagram, sa ahalearningcenter.com. Pero I think naging totoo at buhay yung tama at mali at anong kailangan nating gawin
If there's anything that we spoke about that resonates, kausapin mo yung mga kaibigan mo, tas try lang natin sa next inuman coffee session. Pag-usapan nga natin kung sinong gumagawa ng maganda at mabuti sa Pilipinas at anong pwede natin matutunan sa kanila. Baguhin naman natin yung conversation because gusto ko lang sabihin bilang isa sa maraming na tumutulong at tumataya. It's a happier life, to be honest. It's a more hopeful life, knowing that you are every day creating the change that you want to be, diba? So, maraming salamat sa linya-linya. Tayong pagbabago ating hinihintay. Maraming salamat po. Thank you guys. Again, follow nyo yung AHA Learning Center sa social media. Marami silang ginagawang masaya at mabuti. At masaya maging mabuti. Masaya maging mabuti. Kaya mabuti pa, maging masaya ka rin. May paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Doon tayo sa paminsan-minsan. Magsimula sa paminsan-minsan hanggang sa ma-practice mo na dalasan ng minsan. At dadalasan pa namin ni Jayton yung pag-uusap na to at pagkikita namin, no? Pero sa ngayon, maraming salamat sa oras, sa pag-boost ng mga naiisip at nararamdaman mo dito, Jayton. At nandito lang ang linya-linya. Maraming salamat po. Ingat kayong lahat, guys. Bye-bye.